Hello Caruelas, mabuhay. This is Gaysel Ortega again and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers, thank you so much sa suporta. Malapit na tayo mag 8,000 subscriber. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos. Intro, pasok! Ang ating ngayong pag-uusapan ay yung mga na-Grand L2 Kuyo. Di ba? Yung mga L2 Kuyo for this year for Miss Universe. Sino nga ba sila? Siyempre, hindi natin pwedeng hindi pag-usapan at itapik ang mga L2 Kuyo kasi silang nagbibigay kulay doon sa pageant ng Miss Universe ng nakakaloka. Hanggang ngayon, nanggigigil pa rin ako. Ayun. Yes! Siyempre, ang una nating pag-uusapan na L2 Kuyo ay Dominican Republic, Mariana Downing. Diba? Ano nga ba ang dahilan kung bakit naligwak itong si Miss Mariana Downing sa Miss Universe semi-finalist? First, yung mga taga Dominican Republic, sinisisi nila si Nadia Pereira dahil isa siya sa mga judge. Isa siya sa judge doon, sa panel of judges, na ang dahilan daw ng pagka-L2 Kuyo ni Mariana Downing. Diba? May sinisi na naman sila. Pero okay lang. Deserve. Charot lang. Siyempre, nakita naman natin yung inuugali na to ni Miss Mariana na hindi nag-wear ng sash, lagi siyang matigas ulo, lagi siya pinupull out ng chaperon, kino-call out na siya ng organization na mag-wear ng sash every time na lumabas siya, pero may pinanindigan pa rin siya na sponsor daw yung damit at kailangan walang sash na kaharang. Diba? Napaka unprofessional. Charot lang. At saka yung mga interview niya, mga pa-make face niya, mga taas kilay, panguso-nguso na hindi siya normal kung sakali mang tatanghalin siyang Miss Universe. Hindi siya okay kasi ang kontrabida niya, ang maldita ng personality niya, even though kung sinasadya ba niya yun or normal na yun sa kanya, kahit mabait naman siya, pero hindi. Nagme-make face talaga siya ng bonggang-bongga. Nakakaloka lang talaga. Pati doon sa semi preliminary competition, yung swimsuit niya, okay naman yung performance niya doon sa swimsuit, pero naliligaw siya. Para siyang hindi nakinig doon sa rehearsal kung ano dapat gawin, mga ganyan, hindi siya nakatingin sa camera. Maganda naman yung lakad pero hindi nakatingin sa camera. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Bakit parang siya lang ang naligaw, mga ganun. Tingnan mo si Mariana Downing, nakakaloka. Hindi lang doon sa swimsuit, pati doon sa long gown. Lalo na sa long gown. Umiksit yung lola mo, di pa nga tapos, grabe. Nakakaloka yun. Kumbaga, pinatay na mismo niya yung sarili niya doon sa long gown competition na napakatsaka niyang long gown. Sa napakatsaka niyang long gown, diba? Pinatay niya na mismo yung sarili niya doon, 'di ba? Hindi yung sarili niya mismo kasi umiksit na siya hindi pa na nga niya exit. Hindi pa pwedeng umiksit, mag-e-eksena ka pa doon sa gitna, pero hindi niya na ginawa. Umalis na agad siya. Ayan. Kaya ayun, siguro sa personality, hindi nakikinig, maldita, ganyan-ganyan. Tapos matigas ulo. Kaya ayun, mabuting hindi na siya makakapasok sa semifinals. O diba, kahit bonggang-bonggang, maganda pa siya. Next, natin pag-uusapan ang L2 Kuyo for this 2023 Miss Universe ay si France. Si France Diane Lair o Diane Larry. France! Nakakatuwa. Si France na may pinakamahabang preparation sa Miss Universe, pero siya pa ang unang naligwak. Diba? Dapat nga siya nga ang nagmamaganda doon kasi siyang may pinakamahaba na preparation. Dapat last year pa to lumaban with Celeste Cortesi, pero hindi. Tumanggi siya kasi hindi daw siya ready. Tapos ngayon,
mas lalo pala siyang hindi ready kasi mukha siyang hindi niya, ano ba tawag dito, mukhang wala siyang pinaghandaan, mukhang hindi siya naghanda, mukhang akala niya lang siguro ay JS Prom yung pupuntahan niya. O kung ikaw nag-ready ng halos 2 taon, nung sa pasarela mo, mukhang naglalakad ka lang sa akali na wala man lang kakending-kending, walang kadating-dating. Tapos yung gown niya, parang hindi pinag-isipan. Parang kinuha lang niya yun sa closet niya at nilagyan ng belt na violet. Ganon. Ganon yung nakikita ko sa eksena ni Miss Franz. Okay naman yung mga photos niya, okay naman yung eksena niya, and I think okay din yung kanyang interview. Pero hindi ko talaga lubos maisip na hindi talaga siya nag-perform. Sa tagal ng preparation niya, hindi siya nag-perform doon sa preliminary competition. So, deserve niya talagang maligwak. Diba? Ang bonggang-bongga. At next nating pag-uusapan ay itong si Mexico. Dito ako nalungkot. Dito talaga ako nalungkot kung bakit hindi na kaabot or hindi napasama si Mexico as a semi-finalist sa Miss Universe. Nalungkot ako kasi I know her. I love her. I love Melissa Flores. Nakasalamuha ko siya before ng 2018 dito sa Pilipinas. Nalungkot talaga ako doon. Kaya lang, etong nagmamagandang si Jimena Navarrete, naglabas ng prediction. Nakakaloka yung mga pinaggagawa niya doon. Tapos sumagot-sagot pa siya mga comment doon, 'di ba? Napakawalang modo, nakakagigil, o 'di ba? Sana hindi na lang siya sumagot, pinanindigan niya lang yung prediction na at wag na siyang sumagot, o 'di ba? Para walang gulo, o 'di ba? Para okay, I respect that decision na hindi mo talaga in-include yung Philippines kasi hola. Wa ako pakialam ko hindi mo in-include kasi hindi ka naman judges, 'di ba? At wala naman akong pakialam kung sino lang yung in-include mo doon kasi hindi ka naman judges. O ano na? So nung hindi tinawag sa Mexico, nalungkot ako ng very light doon. Pero nanggigigil ako kay Jimena Navarrete kasi ginabaan siya. Kasi pinag-pray ko nga, sana maligwak na lang Mexico kasi masyado kang ambisyosa, Jimena Navarrete. Pero hindi ko naisip na si Melissa Flores para yung kandidata. Isa sa mga dahilan kung bakit siya niligwak, to be honest, nagkaroon daw ito. Di umano, ibig sabihin, not sure, walang ebidensya, walang resibo. Nagkaroon daw ito ng sprain, natapilok daw ito yung lola nyo sa rehearsal. Tapos nung sa prelims pain spray ba yung tawag doon? Basta pinagsprayhan lang daw yung kanyang natapilok na paa para hindi niya maramdaman yung sakit ng bonggang-bongga. Para mag-perform lang sa preliminary competition. Kung totoo man yun, underwhelming nga talaga yung performance niya. Hindi talaga siya nag-shine. To be honest, 'di ba? Top 2 ko talaga siya eh. Number 2 ko siya sa aking prediction before the preliminary competition. But after the preliminary competition, nilaglag ko na siya kasi nga hindi siya nag-perform. Kahit na love ko siya, kahit na bias ko siya, kung hindi ka nag-perform sa preliminary competition, ilalaglag talaga kitang ng bonggang-bongga kasi unfair doon sa nag-perform ng bonggang-bongga din. So, ayun. Nilaglag ko siya. Hindi ko pala akalain na tuluyan pala siyang nalalaglag at iligwakin talaga siya sa top 20 ng Miss Universe organization. Isa pa daw dahilan kasi daw i-held ang Miss Universe sa Mexico doon kailangan wala daw makitang butas. Walang nakitang butas. Kailangan hindi ipasok o 'di ba? Para hindi daw dugumaya kay Mr. Nawat na pag next year yung Myanmar ipasok sa top 5 yan, next year ka na eh. O 'di ba? Ngayon para wala daw butas ilaglag sa Mexico. O 'di ba? Kung nag-perform naman talaga, maganda ang comm skills ni Mexico, mabait pa. Pero wait talaga nila pinasok. Kasi nga ang daming eksena hindi nag-perform sa prelims. So, okay, agree naman ako doon. Pero kung sakali man totoong nagka-sprain siya, ay dapat bigyan ng konsiderasyon. Tingnan mo naman, okay naman yung performance niya.
So, kahit malamya, na ano lang talaga ako, na disappoint ako doon sa performance mo. Without knowing na may sprain pa siya ha. Pero nung nalaman kong huli may sprain daw di umano, ang bonggang-bongga. Pero hayaan mo na, hindi naman talaga nag-perform. So, binaba ko na lang talaga ng bonggang-bongga yung kanyang standing sa aking prediction. But hindi talaga siya umabot ng bonggang-bongga. Nalungkot ako doon. Pero hindi ako nalungkot kay Jimena kasi ginabaan, kawawang Melissa Flores. Siya ang kinarma doon sa pagkalukaluka ni Jimena Navarrete. Yes, yes, yes. Kayo guys, sino para sa inyo ang mga Grand El Tocuyo? Sino talaga ang mga, sa tatlong ito, sino talaga dapat ang pinaka number one El Tocuyo? Yung asang-asa ka na Miss Universe na pero hindi pa pala. Ganon. Sa tatlong ito, kasi candidate silang tatlo eh. Sa tatlong ito, ang Grand El Tocuyo ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe, Grand El Tocuyo ay itong si Melissa Flores. Siya talaga ang nasaktan ako bakit wala siya doon. Parang mapapatanong ka, ha? Nasaan si Melissa? Kasi hindi questionable si Dominican Republic eh, nagmamaganda. Hindi rin questionable si France kasi obvious naman yung performance ni France na wale na talaga. So, bakit si Mexico? Decente naman yung performance niya. Bakit hindi pa rin siya umabot doon? Kaya siya talaga ang Grand El Tocuyo for me. Mexico. Kayo guys, sino sa tatlong ito ang pinaka Grand El Tocuyo ng bonggang-bongga? Si Spain, Spain ako ng Spain. Mexico, France, or Dominican Republic. Comment down below kayo. Pag-usapan natin yan. Pero para sa akin, si Mexico talaga yung pinakakawawa dito sa ng bonggang-bongga sa edisyong ito na hindi siya umabot sa semifinalist. So there you go guys. This has been Gaisel Ortega. Maraming salamat sa suporta. Paalam. Outro. Paso.